the bishops, brothers and sisters, mga piniyalan lang usab ni Kristo. Okay? Nga adunay power to bind and loose. And also, pangutana, brother, dusi man sila. Nganong si Pedro, yan? Special. Bitaw, no? Siya rin nakapangutana sa tubag ni Kristo. Or, mano man kung silang dusi? O na, o. Dili na siya mo ba? Paano ko mo silang pusulis? Nagi dapat mo-lead. No? Nagi dapat mo-lead. Kay, mo lagi na. Huwag sa mga apostoles pa ba? Kung ikaw, Brad, ikaw usa ka sa dusi. Di ka kaganahan pag may nga. Ako lead ka ng Jesus. Ako lang lead, eh. Bitaw, it does not take a lot of thinking nganong adunay gipili si Kristo. Naagid, no? Makita na to. Sa diha nga sila Juan 21:15-17, sa diha nga sila nakapamahaw na si Jesus mingon kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba kanako? Pakauna ang ako mga nating karnero. Bantayi ang ako mga nating karnero, pakauna ang ako mga karnero. Katulo. Okay? This signifies nga pinili si Pedro. Anong si Pedro man po? Brother, kanang pasayluag ko pero buwan siya ko itubangan ang ano po nga si San Pedro. No? It is beyond our wisdom. Si Pedro, pag yun nga ni, limod o ka, tulo. Nga naman pong dili man si yang pinalangga nga si Juan. That is beyond na po sa logic sa tao. But, it does not negate the fact that Christ chose a leader. Peter. The first among the 12. Kay kabalo si Kristo na human as we are, we need a leader. Lalis ganitong magtiayon na duhara. Inuod ba, ma'am? No? Inuod ba, sir? Maglalis ganitong magtiayon nga duhang buok ra. In fact, maglali. Salamat. Asa nga lawa ron, Brad? Hindi ko kalimot. Okay. Maglalis ka na ang magtiayon nga duhara, ang dusi pakaha, ang tibuok simbahan pakaha. No? God, in His infinite wisdom, brothers and sisters, kabalo siya nga ang atong tawhanon nga kinaiya nga kinahanglan yun ta o bulid na to. Okay, last na yun. Ay na ng pag-lead. Maglisod ka ng lead sa itong gawalingo, no? Ako, na ako'y mga gamunon, na ako'y mga himuunon nga mga kaso. Pero usahay, pahiabdan kita sa itong katapol. No? Natay mga obligasyon, pero usahay pa. Lisod gani i-lead atong self. How much more sa dusi? How much more sa tanang simbahan? O sa tanang nga katoliko? Now, so much for that. Ari ta diri sa last 2 points na lang nako. These are some of the verses. Mo ni mga pipila lang ni siya sa mga bersikulo nga makita nato ang pagkapangulo ni Pedro nga bisan pa nga dusi sila sa mga pinili, makita nato sa ilang aksyon
nga gipasagdan nila si Pedro. Gipasagdan in a way, they consented. Rather, they acquiesced sa may dinisayaan na. Nitugot sila. Sa buhat 1:15, ni atong adlaw mitindog si Pedro taliwala sa mga apostoles. Itindog siya. Brother, sa may significance na nitindog raman. In Jewish context, when you stand up for the group, it means you are standing in behalf of them all as their leader. In Acts 2:14, buhat 2:14, apan si Pedro mitindog uban sa napulog usa ug mipatugbaw sa iyang tingog ning storya siya. Dili lang kana ang atong i-highlight. Unsay gibuhat sa 11? Naminaw. Wala ning storya. They recognize, giila nila si Pedro sa iyang otoridad. Ibabaw nilang 11. Okay? O, most importantly, sa buhat 15 city, o sa tapos na ang taas nga panaglalis, konteksto, naglalis din sila may tungod sa ibahin. Ug sa tapos na ang taas nga panaglalis, mitindog si Pedro ug miingon kanila. After Peter speaks, silence follows. This series of texts and verses, brothers and sisters, shows the authority, the primacy of Peter over other apostles. And, Brad, ingon ka, ganiha, dili lang ka sa Biblia magkuha. Sige, tagahan ka mo og historical evidence. Ayun, dyan tag-ebidensya rin, no? Niingon si Saint Irenaeus, 180 AD. Ang tanang simbahan, kinahanglan nga muuyon sa Roma kay mao kana ang adunay otoridad. Kay niadtong panahon na si Pedro, or rather, ang Roma, ang bishop sa Roma maoy successor ni Pedro. Napoy gingon diha ni Saint Cyprian, aduna lang may usa ka lingkuranan ug diha anaa si Pedro. Okay? Lingkuranan, so lingkuranan brother, ay Bisaya, may wa man ay significance nato mga Bisaya, mga Pinoy. Pero in the context, in Jewish context, the person who sits in the cathedra, lingkuranan, siya ang adunay otoridad. Asa gani na-assign si bishop? O kung may bishop dero, no? Asa gani last na-assign si bishop? Diri sa Tagbilaran. Ani asa? Cathedral. Mao di ay cathedral. It symbolizes the chair of the Bishop of Tagbilaran. Maunang cathedral. Balon man siguro mo ano eh. Okay. And sa Vatican I, the primacy of jurisdiction was given to Peter by Christ. Now, with all those things I told you, this is my last point, brothers and sisters. What's my significance? Are you now, with all those facts and all those anan ako mga gipangyawit diri ganiha pa, are you at least convinced na si Pedro gyud ang pangulo sa mga apostoles? Ug siya ang pangulo sa simbahan? Ako na siyang i-connect sa significance karon, no?
Let us connect. This is my last point. Last point na. Kita, ang simbahang Katoliko, nagtuo kita nga ang atong Santo Papa nagpanukad pa na siya gikan ni Pedro. And historically, brothers and sisters, kita lang ang makasubay sa unbroken succession, ang dili maputol nga pag-ilis sa mga Santo Papa gikan ni Pedro padung ni Pope Leo. Historically, mas daghan pa ang ebidensya ni anak kaysa mutuo mo ng mga kinsara, kanang mga Alexander the Great, mga nasa atong historical books ba, Nebuchadnezzar, pamilyar mo maron, ngagi mo gudot sa history. Mas daghan pa tag accounts, mas klaro pa ang atong ebidensya kaysa ng mga libro mga sinuwat karon. Daghan kaayo kag ebidensya historically nga matrace nato ang succession gikan ni sa Saint Peter ni Pedro padung sa Santo Papa karon. That alone, brothers and sisters, should convince you that this church, the Catholic Church, is the church founded by Christ upon Peter, whom He promised that the gates of hell shall not prevail. The gates of hell shall not prevail. Magkaproblema man na diri sulod gawas sa simbahan. Pero ang panaad ni Kristo dili gid na siya matungpag. The gates of hell shall not prevail. Yes, we may be given, there may be bishops, popes, nga dili kayo maayo, or even priests nga nagdumala na to. You hold on to Christ. You hold on to the promise of Christ that the gates of hell shall not prevail. Ingon ana kanindot o kamaayo o kaklaro atong pagtuo. So with that, brothers and sisters, I think that would be all, and I hope as much as I could and ako mapaambit kaninyo, mauna ang akong paagi sa pag-deliver niya ng doctrinal nga panudlo sa atong simbahan. I cannot give you a lot of verses, I cannot give you a lot of references, but rest assured, I can share with you how things should be analyzed. Wala po kunang pasabot ha, na hindi na tamaminaw itong mga bersikulo. No. Faith and reason is complementary. The same with the faith handed through the scriptures, the magisterium, and the sacred tradition. Faith should coincide with our reason. God does not demand impossibility. God does not demand impossibility. Kaya kung ang Diyos pa nag-demand pa niya na lisod ang pagtuon. Pero tungod sa iyang grasya, o kahibaw sila sa atong nature, kahibaw ang Diyos sa atong tawhanon nga kinaiya, itagaan tani mga simple lang kaayo ang mga analohiya, logic, aron mutuo taniya sa iyang panudlo diha sa iyang simbahan. Daghang salamat o maayong gabi ka natong tanan mga linggo. Okay, salamat brother Tony Colin ungab sa imong major topic. Karon atong i-open karon gusto na open forum. Ilang ko na ang mga karaan simple ang mga mga bago ko di ba pagkakata. Oh. Kay ang oras karon kay alas 9:35. Taas kay pagkakata. Kapag dawat ang mga pinaka-pangutana. Bro, Colin, ano na kanino pero sino mga pangutana mo clarify ba? Nakasagot pa mo sa iyang topic? Yes. 100%?
St. Peter's, Ito, leader of the church. Amen. Sakto na, paminaw dito kay ang pagpaminaw, Roma 10:15, ang pagpaminaw, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw. Amen, igsoon. O, kasi mo una mga pangutan na. Raise up kung pwede na gisuwat. Si, Juan, Daryl. Punta na bro. Pwede rin. Sa'yo, pumunta na nimo. Uang. Ano kaya na, katabi ito. Pumunta na bro. Oo. Pumunta na siya. Tayo po, hindi na tayo mamukha kasi si pagsala niya si Brother Olivo o bisita niya bro, salamat kayo. Kaya ka rin, kinabisihan kayo ni siya, tawala rin kayo. Ako parang nila, paglaw, bisita ko na. Dagang pag mga kaso mo, gabalo. Sige, ikaw. Ano kamu bro, clarify. Basta, dili, nabot sa itong topic. Pwede, bisa-busag kapit ka. Dili, nabot sa itong manual na. Look. Dili, topic sa primacy of Peter. Na, sa, wala, hindi ka sa mga karaan, mga karaan na kuyaw mo, wala na. Sige, si Brother Rinel. Come. Si Brother Rinel, bro. Kasi bagong... Hi bro, may gabi. So, ang topic may pagka-Santo Papa ni San Pedro. So, primacy of St. Peter. Ano yung kasagaran mag-iwan sa lalang tinuan lagi? Puno bro nga... So, unsa gi-proiba nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa Simbahan Katoliko? Yan mo follow up ra ko sunod. Unsa gi-proiba nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa Simbahan Katoliko? So, again, as I have mentioned earlier, I cannot give specific verses, okay? Kung kadto atong basihan, no? Nga unsay proof nga si Saint Peter, si San Pedro ang una nga Santo Papa. But as I've mentioned before, in Matthew 16:18, no? Gipakita diha nga in all of the Bible itself, in all the New Testament, no one was given these keys. The very person whom Christ gave the key is Peter. Now, this key symbolizes the authority. No? Nga wala sa uban nga mga apostoles. And kung moingon ta nga what is the evidence na siyang Santo Papa sa simbahang Katoliko or sa simbahan, I would submit, brother, that history alone will tell us that due to the unbroken succession of the popes from Saint Peter, and it is in history man, in our books, in our resources, nga human ni Pedro, aduna gyud mga nipuli niya. Nga wala na putol hangtod ni Pope Leo. So ang mga igsoon diha ni igsoon ako nga mga labi na to mga very familiar with the verses and all those kanang citations and all those resources pwede sa nga motupag. In my humble opinion, and as discussed earlier by the Ganiha, and sa ato ang teaching sa doctrines nato, mao to say ay simple nga proof and analogy why we consider Peter as the first pope na rin. Okay, bro. Okay ito sa mong tubag sa pangutana, bro. Napay na mo kuhan sa pangutana? Si Brother Edwin Di Batilla. Anyway, katong ganina ko na pangutana na-research ito sa mga history na po dire sa itong libro. Ang gabi Brad Attorney. Karong pag-iklaro, nakita.
Kaya ang ako pumunta na kabahin gyapon sa katong imuhang iba sa privacy of St. Peter. Kanang unsa man yun ang pagka Pangulo ni St. Peter, tungod ba yun siya sa yawi or tungod siya sa pakos o vote baka or pareho ra ba? Kay sa Isaias 21, nagingon man dito nga ang tao nga gihatagan og bakos mahimong amahan. Kunya sa unahan mo ni ang argumento ni Rahinting nga humot siya wala pa siya tagay og bakos nahimo na siyang amahan kay tungod wala pa siya wala pa siya hatagi og yabe or yawi na nahimo na siyang amahan kay hatagan siya sa maong bakos. Kaya sa dire po sa Juan man siguro to katong ala ko ni Brother pero sa New Testament ingon po ng New Testament nga sa bata pa ka magpakos ka. Ya ini kadako na nimo human ang imong panlain na po ang mukuan sa imong bakos. So sa to pa murag paminaw po nako siguro nga basin tungod sa bakos or sa yawi. Asa na kanang di pa pareho or gaga pareho ba na silang duha connection. Kay aron maklaro do kay mo ni argumento ni Renting. Salamat. Brad, salamat kayo sa nindot o lisod nga pangutana, no? As a lawyer, I'll be honest with you. Dili tanang lawyer bakakon. To be honest, I do not know the answer. I'll be honest, brother. Mutugan ko sa tingod. Wala ko kahibalo ni adto nga argumentuha. Kay if mupili ko ni adto and kuwang ang ako ang knowledge para sa pagtubag ato, I'll be giving you wrong information. Or makahimo noon ni siya og sayop nga impresyon kay kung unsay akong itubag diri, buingon niya mo ana sa panahon nga magwali na mo. Kunya ini wali ninyo dito na ay gwapo ko nga argumento, mapikil niya mo. To be honest, I do not know the answer. If katubang bakos or katubang Yahweh. However, this is my answer kung nganong siya. Okay? Simply because in context ba, let us not, dili na to bogbogon ang bersikulo gikan dire o gikan dire o dire o dire. Atong tan-aw ang kinatibukan nga istorya. Because, well, it may work to some, labi na ni Brad Bahinting, taon na yun, it may work to him na kinahanglan siya og mga specific na verses, ibanggat sa laing na verse. Daghan na nato diri nga kinahanglan ngayong anak, which is good. Why? Tungod kay haid di ang salabutan sa mga CFD. But there are also people or Catholics nga dili ready model anak nga sphere. Enough na nila nga makuha ang kinatibukan nga istorya. Ana sa lang start sa kinatibukan nga istorya nga makita nila nga diay gikan sa New Testament. Makita nato nga si St. Peter was foreshadowed in the Old diha sa steward na tuman diri sa New Testament ug maoy gipili ni Kristo. Kung makita usab nato sa binuhatan diha sa Acts of the Apostles nga si Pedro gid ang leader. Now as to what made him the leader, I do not yet know the answer. My brothers in CFD, pwede siguro makashare niya na, but to be honest, I do not know the answer. But again, in context sa kinatibukan sa storya, those were the evidence that would point out that really Peter is the leader among the 12. Please, if anyone can really articulate more on the question of Brad, kay para po masatisfy na to. Palikot po. Okay ka to bro sa tubag bro. Kay kato yung kay gabasi ka sa gumintong waiting wala kanang Isaias kanang busikulo na kay Isaias 22 verse 21 wala. Oh.
Ang Isaias 22:21 dito, disgutan na ito na ang gingharian ni David, king man si David, na siya prime minister si Eliakim. Muna gipifigure na ng Old Testament sa bako. Kay matugbo sa mga Diyos Father, kanil ko ng Isaias 22 verse 21, na haglagway ni na gingharian ni anong maabot na kingdom sa iyang anak pa, para sa Ginoo ba na si Kristo. Kay kanil mo kung meaning na David ani kay ang meaning na kay Son the Beloved, ang tinuod na Beloved na si Kristo man, ibibigyo na kining gingharian na ni Kristo na ayo'y sekretary nilang itawag na ito ka ng Prime Minister ba? Na, mo na ako gina si Bayinte na, ang gingharian sa Ginoo na ay king, like queen. Na ayo'y gitawag o Prime Minister na, nga naman, kingdom. Na ayo'y kay right hand ba? Sama niya na. Dili na inuha na nasa mangga na dito po, di mo nagsuwa na. Isa ba yung kuha na kanang king na. Ikaw na po yung king na, kaya ikaw may tukod. Matuok na yun sa iyong mga guminto ba? Mo na akong kuha bro ka na buwit-win akong matupag niya na nakapattern na natupan ba na Isaias 21. Inibin ako, kasi nakakaw mo sa versikulo na kay gamit na siya sa kanang si Prophet Isaias na kuha mo na siya kanang nag-prophesize ba sa butang umabot. Amo di gamit ako. Unya, napay na ay mga pangutana. Mudunga ka, bro? Desiderio? Okay, ito na. Ito, kisa itong yan sa panay. Ay, ito, Sister Carmen. I hope na nindot na yung pangutana. Ay, hapay ako mic. Oh, karo akong ang iyang pangutana, Brad, pasabton ko na usa na Petros. Oh, na sa to, na Petros of pasabton ka si usa ang Petros na ginsa si Peter pagpatay ka ng crucifixion. Kung na ito, kung sinasuko ka, dalo na, promise. Yes, of course. We are here to acquire knowledge, brother. Ang iyong pangutana, pasabda yung usa ko ng Petros, unsa po si kanang crucifix, namatay si usa ko pagpatay, pagbali bitaw. Mata. Okay. Good evening, sister. Again, I do not claim to know all the answers. Just a disclaimer, I do not claim to know all the answers. Again, but let me try. Mga kauban ako diya sa SFD. Kanang abogado ako, dili ko eksperto o kabahin sa doktrina. Okay? Ako nang karon. I'll be honest. Now, kanang Petros, Petra, Kepas, sakto ba mga isuon ako diya, mga safety nga Petros o Petra are, unsa na siya nga language? Greek. Okay? Gigamit mo na siya nga argument sa laing tinuuhan nga gamay o dakok nga bato, Petros o Petra. Now, in fact, ang angay na itong balikan is katong Kefas nga walay distinction as to gamay o dakok nga bato. Therefore, ang ilang mga gigamit kay, no, Peter is not the rock. It's just a small stone. And it was his faith, no? Not Peter himself. But, if ato na siyang tanawon yun, gitawag na siya Kefas, tungod kay saan ang Kefas? Aramaic. Which, walay distinction. Kaysa sa Greek man God, na ang gamay nga bato, dako nga bato, ano na yung distinction? Gusto nila ba, ingari na sister, gusto nila i-discredit si Peter as the small rock.
is not the rock upon which Christ built His church. But in fact, in Aramaic, there's no distinction between a small and a big rock. So, it is not contested. Therefore, Peter is the rock himself. Kepas. Okay? I think napay mas maayo o mas hanay nga tubag niya na palihog ko. And as to the inverted crucifixion of Peter, it simply signifies nga he himself did not want to be crucified the same way as Jesus did. Why? Because he does not believe that he was worthy of being crucified in the same manner as Christ. Nagtuo siya at dili siya worthy. Takos. Thank you, sister. Salamat. Iluwas. Gigunin mo, sister. Dili siya takos nga pagalansanon sa sama nga paagi nga si Kristo gilansan. Ano nang gibinali siya? Ay, kapalo si sister. Yes. Yes. Oh, mao to man ito ba? Oh, mao po na yung atong tubag. Pwede po na siya. Kaya ang Petrus o Petra would signify that there is a feminine and masculine. But it would be logical to call Peter as Petra. Okay mo siya. Dili man pariha karon nga, no? Kana nga problema, no? I would identify myself as a woman. Dili. Ay, sorry. Ang Petra is big rock. Big rock. Ang Petros is small rock. Small rock. Pero, Pato na gyapon. bato na gyapon. Pero, Okay. wala. Kung hindi ako Petra, ganito ni Peter, kaya ang pasabot sa Petra is Pato. Pato, wala po. Pero, mas gipili ang Petros kay murag paminawon feminine ang Petra ba? Okay. Pero pareha na dako nga ra. Diba sa to sa kura ko right? Pato na gyapon. Thank you. Thank you, brother. I think that clarifies the question. And sakto ba sad nga akong isumpay itong Kefas because there was no distinction, no? In Aramaic. So, I hope I answered your question, ma'am. By the way, before I entertain more questions. Na ako'y nadunggan ha? Ako'y nadunggan ba? Na ako no'y, this is off the record. Na ako'y nadunggan nga, aduna tay mga igsuon diri sa CFD nga nanginahanglan o gawas pa sa doctrinal nga mga advice or talks. Nay nagkinahanglan og mga legal advice. Tinuod ron? Okay.